Don't skip. This is a very important video. Don't mind my hair. Don't mind the scratch on my face. Listen. Here's the problem. Dalawang magkasunod na yung napapanood kong ganito. I think I need to share this one already. I need to use this platform to share this information. So, may napanood ako na babae. Sabi niya, isang kilalang telecom company, yung SMS sa kanya na parang i-collect na yung points sa load. Ganon. Tapos i-click yung link para makuha yung freebie. So, clinic niya. Pili daw siya ng freebie. Ang napili niya is maleta. So, ang ganda daw ng maleta. So, namili na siya, ganyan. Tapos, babayaran lang niya 90 or 99 pesos para sa shipping fee. Babayaran na niya yung shipping fee, di ba? Kinuha na yung card details niya. Tapos, in-enter niya yung card details niya at may nag-notify sa kanya yung card niya na kunan siya ng 70+ thousand pesos. Sino mag-aakala na pwede kang ma-scam sa legit na text? So, ibig sabihin, kaya nang pasukin ng mga scammer yung mga legit na text ng mga malalaking kumpanya. Kaya kung ako sa inyo, kahit anong mangyari, do not click links, okay? Do not enter your personal information, especially yung mga card details nyo, iwasan nyo muna. Eto pa, meron pa ako napanood. Sa ibang bansa ito nangyari, pero syempre, yung technology na yun, pwedeng gumapang sa atin dito sa Pilipinas, di ba? So ito namang eksena nila, yung asawa nitong babae, yung lalaki, nakatanggap ng call coming from the number of his wife. Yung asawa niya mismo, yung number, eksaktong number nung asawa niya with kasamang picture nung asawa niya. As in, walang pagdududa. Asawa niya, number yun ng asawa niya. So, in-answer niya yung call and then, nagsabi yung may hawak ng cellphone daw nung asawa niya, yung number na yun mismo na asawa niya na nasa kanila daw yung asawa niya. Kinidnap daw nila yung asawa niya at kailangan niya magpadala ng ransom. E di nagpanik na yung asawa, buti kinontak niya yung NBI friend daw nila. At sabi ng NBI friend, patagalin mo lang yung conversation ng 5 minutes, ganun-ganon. So, ang unang alibay nung asawa, saan mo ba gusto ipadala yung pera? May inano siya na parang sa ano natin, sa bansa natin, parang mga GCash, PayMaya, parang mga ganyan. So, pre-provide niya. Sabi nung asawa, paano ba magganyan? Hindi ako marunong magganyan eh. Paano ba yung dina-download ba? Parang ganun, dinidelay niya para pumasok dun sa 5 minutes na utos sa kanya nung NBI friend niya, yun yung advice. Na nire-request nung asawang lalaki is, parinig muna ng boses nung asawa ko bago ako magpadala ng pera sa'yo. To be sure na safe yung asawa ko at wala ka pang ginagawa sa kanya. Pero itong guy na gumagamit ng number ng wife niya, hindi mapakausap yung asawa niyang babae. So doon medyo nagkaka-idea na siya na wala sa kanya yung misis ko. So, ang ginawa daw ng asawang lalaki, in-end niya yung call. Tapos pagka-end niya ng call, tinawagan niya ulit yung number ng misis niya. Yun, pagtawag niya ulit dun sa number na yon, misis na niya yung sumagot. Pinuntahan niya yung misis niya at confirmed, ginamit lang nung lalaking caller yung number ng misis niya. Diba mga papa, what? Paano nangyari yun? It is important to share this kind of information kasi nga pwede nang mangyari to sa atin dahil sa mga advances in technology. No? Share this information and make sure when you experience this kind of situation, stay calm. Think. Again, do not click links. Do not share your OTP. Do not share card details. And yung family nyo, gawa kayo ng code. Yung mga keywords na kayo lang yung nagkakaintindihan para sa mga ganitong klaseng mga scenarios. Meron kayong mga clue kung anong nangyayari sa isa't isa. I would like to take this opportunity to invite you rin to watch Christian Talk para kahit paano magkaroon kayo ng idea kung bakit sobrang gulo na ng mundo ngayon.